Dangal greetings. Please state your name and year level and how long you have been together. Dangal greetings everyone, I am Randy C. Pineda And I'm Derek Chico. and we are a third year BN psychology student and we've been together for 5 years. Hello everyone. I am Nina Anano, a second year BS psychology student. And I'm Neo Lorenzo Luis Moica, a second year BS Psychology student. And we've been together for 2 years. Hello, so I'm Kirsten Daisy Arastiga, so I'm a professor here at Pamantasan ng Cabuyao. I'm also a registered psychologist and we've been together for almost 7 years. Ako naman, I'm Bryson Ivan S. Lucero and currently full-time volunteer sa church, sa Living Waters Fellowship. And yun nga, 7 years, going to 7 years and more. Sino ang unang nakipag-approach sa inyong dalawa? Hoy, ang feeling nyo! How did you two meet? And what are your first impressions of each other? Actually, si Lira, nakilala ko siya through my friend. Sa circle of friend ko, nakilala ko siya, pinakilala siya sa akin. And then, ayun nga, nung sinend sa akin yung Facebook ni Lira, ayun, doon ko siya nakita. Then, ang first impression ko sa kanya is, itsura niya kasi dati ang fierce ng mukha niya, so, ang inisip ko baka masungit. Ganun. So, we met during our junior high school. So, schoolmate kami that time and hindi naman siya mahirap makilala kasi famous siya that time. So, yung first impression ko naman sa kanya, kasi siya Christian, so feeling ko nun, religyoso talaga, na sakit sa ulo ng teacher. So, first impression ko sa kanya, naganda talaga ako sa kanya simula pa nun. Out of note na lagi ko naman papansin. Tapos, lagi ko siyang nakikita na masaya, nakansin. Hindi kami actually nag-mix kami sa chem lab. Naging classmate ko siya. So, in organo tataw o organ? Mantebi. Ay, Sir Jerry. Oo. Tapos, tamad ako mag-notes noon. Kasi malabo mata ko, nandun ako lagi sa likod. Kasi letter L. Ngayon, ang ginagawa kong diskarte, nanghihiram ako ng notes dun sa mga tropa ko nasa unahan. Ang nahiraman ko ng notes, yung tropa niya. Sabi ko, pero ako ng notes niya kasi nga may quiz ng Thursday. Ako yung unang nanghiram ng notes, pero ilang araw na hindi pa napupunta sa akin yung miss. Dahil yung pala, absent siya nung araw na yun, pero siya yung nakakuha ng note. Tropa yun. Kasi nga, so sila naman. Impression ko sa kanya nun, masungit. Masungit. Perfect. Yun nga, doon ba tayo nag-meet? O saan ba yung alam? Alam ko dito sa kainan sa labas. Basta kasi nga, since nasa isang school kami, so nakikita ko na yung pagmumukha niya. Ayaw pa di kita. Ibang section. Before nakikita, kasi nga, bulag siya. Wala po kasi mata. So ako kasi, nakikita ko na talaga siya. So parang okay lang, typical na okay. Okay, first parang hindi ko din nakalain na siya pala. But anyway, so tapos, ano nga po yun, first impression? Wala. As in, wala talaga paka-edit sa kanya. As in, typical lang na schoolmate. Oo, yun. Sino ang unang nag-I love you? Gagalatin ko na. Ayun, so, biglaan lang yun, hindi pa tayo, hindi kami nun. Pero hindi naman ako nag-I love you to agad, kasi hindi naman kami. Think of a movie or scene or movie line which can relate or describe your relationship. Hunter x Hunter. What? So, this is not the exact line from that movie, but yung scene kasi is, si Catherine Bernardo is, natatakot siya na malaman ng fiancé niya na ikinasal siya kay Daniel Padilla. So, parang ang sinabi niya doon is,
if mahal mo, gagawin mo yun lahat, wag lang mawala yung isang tao. So, we felt that in a long-term relationship naman, hindi siya ganun kadali. No, hindi siya puro kilig kasi dumadating din yung times na nagkakaroon ng problems. But at the end of the day, we make sure na inaayos din namin kasi takot din naman kami mawala yung isa't isa. Oo, ako kasi, hindi talaga din ako mahilig sa love story. Inaantok ako, so more on zombie. Develop sa mga horror, tas mga zombie, gano'n. So, pag may love story sa part na yun, doon na lang siguro, no? Na parang feeling ko siya yung magtatanggal sa akin pag damutin yung apocalypse. Siya yung maglalaban sa zombie for me. Sino ang matampuhin? Ako. Kasi, wala, feeling ko mababawa ako tao eh. Para kahit ano pinagtatampihan ko. So, Ay, lang. Siyempre, ako po. Siguro kasi I'm diagnosed with PCOS last year. So siguro hindi rin ako aware before bakit ako nagkakaganan. Hindi ko siya maintindihan yung emosyon ko. So kasi walang sinasabi ko na ay maniwala. So parang nung time na yon, parang ako that because kasi it affects our emotions. So ngayon, naintindihan ko na. Lalo nung naging psychologist ako. No, kasi ngayon, ang hirap kasing kontrolin nung dapat kong isipin, ganyan. So, parang dati talaga nung estudyante ako lalo nung ako 3rd year, 4th year, kasi nag-extend nga ako ng taon week. Ay, isang sem, nag-extend ako, di ba? Kasi nga, we're 2 students, so mayroon ako mga naiwang subjects. So, yung stress ko, aminado naman ako na naipapasa ko sa kanya. What are your love languages? And how do you express them in your relationship? Ang love language ko sa kanya, physical touch. Lately kasi akong lalaki. Tapos, gusto ko na laging hinahawakan niya ng kamay niya kahit saan. And gusto ko ganun din siya sa akin. So, ako naman, yung love language ko is word of affirmation. So, basically, gusto ko na binibigyan ako lagi ng assurance. And ako rin, ganon, gusto ko na binibigyan siya lagi ng assurance. And gusto kong kino-compliment siya. ang akin, mas na-express ko yung akin siguro sa pag-e-effort. Pahatid sundo, yung mga gano'n. Kaya yun, basta more on gano'n, mga physical or act of service, mga effort. Yung pagluluto na lang talaga. Say. Hindi ko pa kasi gusto ko siya naman yung magluto para sa akin. Wala akong time. Hindi, okay lang. Yun. So, ako naman po, wala eh. Siguro sa gifts. Maano ako, sa diba lang? Oo, ang hilig niya mag-dips. Oo. Kahit wala na akong pera. Ito is a surprise. Sa family, sa surprises. Doon ko mas nafe-feel na parang naipaparamdam. Kasi syempre, effort din siya, no? Sino ang unang nagsusorry? Oo. Yun, feeling ko kasi siya lagi yung may kasalanan. Feeling ko ako lagi yung tama, kaya dapat siya yung magsosorry. Hindi, yun nga, pagka may mga hindi lang kami pagkakaunawaan kahit sa maliliit na bagay, ako yung unang nagsusorry. Pero, Magsusorry na ako ngayon. ayun, I'm a bigger. Hindi sorry, yun na siguro. tsabahan. Oo, yan. Tsabahan lang eh. So proud of you. And then kasi yung parang realization ko din na parang yun na, may hangganan kasi ang guy. Siya, nakita ko yung limitation niya sa akin na hindi sa lahat ng pagkakataon na parang siya palagi. Even though ako yung may kasalanan, ako yung pagkukulang, pero yun din, kailangan, tao tayo eh. So, you have to accept na meron tayong nasasaktan natin, especially yung partner natin. Ano man yan, intentional or unintentional. What is your favorite bonding together? Favorite namin gawin ay kumain. Yun, but meron pa kami isang bonding na hindi namin nare-realize na bonding siya not until you ask this question. And yung every date namin, hindi natatapos yung date namin nang hindi kami
nagpapamasahe doon sa mga electric massage chair. Yung massage. Yon, di natatakot yung date namin nang hindi namin yun nagagawa. Kumain. Halata. Oo na. Sa labas, mga after work na sa pag-stress, gano'n, inaali ako siya kumain. Dahil pag stress ako, kakatawag sa mga. Hindi siya ako sa dating maiingay. Ay, hindi ako gano'n. So, tapos, inaano ko sa kanya. Minsan, di ba, bigla ako nag-aaya out of nowhere. Yung stress ako pag gano'n. So, parang yun na rin yung parang form of bonding namin. Alauna ng madaling araw. Oo. Parang masaya kasi mag-explore ba ng kainan. Magastos lang. Pero, yung habol ko doon namin is yung yung small talks na hindi namin nagagawa pag nasa ibang lugar. Okay. Sino ang seloso o selosa? Ako, feeling ko ako. Parang, yun, kasi nga, nakilala ko siya na medyo varsity player kan siya nun eh. So, medyo maingay yung pangalan niya sa mga babae. So, feeling ko ako. Hoy, ako pa yung Example ba? Example ba? Dati ako ngayon. Dati hanggang ngayon. Dati, pero ngayon, ako. Hindi, pero dati nga, Pwede po, umamin siya eh. ako nga ang seloso nung kasi nga, nung hindi pa kami, nung bago pa lang kami, puro lalaki ang, Hoy, puro lalaki, hindi, puro lalaki ang kaibigan niya. Nung ano pa kami, di, syempre, nung kami na, medyo may mga nangungulit pa rin sa kanya. Ako nung una, pero ngayon, ako po. Oo, baliktad. Dahil sa ang katagalan, talagang sa friends ko lang siya before naririnig. Pero nung katagalan kasi, parang napil mo na secret na kayo, gano'n. Tapos parang, hindi ko na ta-explain. Pati lalaki, pinagsiselos. Hoy, okay po. Talaga naman, Oo, hindi na. Hindi kasi may mga activities activities na gusto ko gawin naming dalawa, lalo pag holiday, di ba? Yun ang time ko eh, na mag-unwind. Meron siya agad lakad with other men or guys, the friends nga. Hindi kasi ako sa sports or sa outdoor activity. Yun ang challenge namin. Sobra kaming opposite, no? Ako kasi more on kain, bahay, What? Netflix, super baliktad, oo. Kaya yun yung parang we have to compromise with each other pagdating sa line. And I think nag-compromise tumagal tayo. How do you manage to maintain your relationship or love for each other? Ayun lang, long sessions talaga. Tapos you have to understand. Siguro nakatulong din yung pagiging RSI ko. Kasi parang pasyente siya. Being in a 5 years relationship, na-maintain namin yung relasyon namin through communication. We communicate well. Kasi sobrang halaga talaga ng communication sa isang relasyon. And I thought talaga to make your patience longer compared before. Tapos, yun din, siguro sa tagal na rin namin, alam ko na yung saan siya magagalit. So, I had to avoid those instances na pwede mag-trigger sa kanya. So, ganun din siya sa akin, vice versa. To always forgive. Kasi sa isang relasyon, palagi talagang dadaan talaga sa, kumbaga sa bumpy road or rocky road. Pero, at the end of the day, if we choose talaga na magstay, naiyak ako. Alam naman namin sa sarili namin na busy kami tao sa isa't isa. So, siguro yung pag-respect na lang sa time ng isa't isa. Ayun. So, kung busy siya, so, I respect that. So, kung busy ako, so, ayun, dapat ganun din naman siya since may kanya-kanya din naman kaming responsibilities. And by that, doon namin na maintain yung parang tamang slow lang ng relationship. Piliin niyo lagi na mahalin ng isa't isa. Kasi nga, pag nandun yung pagmamahal, nandun na rin yung pagpapatawad, yung pagpapa-asensya, ganun. Kasi nga, may mga times din talaga na pag-aawain kayo or hindi talaga pagkakaunawaan. Maliit na bagay, maging malaking bagay, nandun talaga. Pero, yun, piliin na laging mahalin yung isa't isa at magkaroon ng time sa isa't isa na nakapag-usap. Sino ang palaging late? Umamin ka na. Last na eh. Uy, so talaga. Simula sa dyan pa kami.
Same lang. Ayan. So, ako yun. Ako po. Para like po kasi magkasabay po kami papasok. Ako po yung, umaga po akong gumaya. Siya po yung lagi na una na gumaya po. Tapos ako po yung isang day po lagi na Balik na talaga room namin sa relationship. Para Sir Jerome, lagi kami late. Sorry po. Dahil na-relate lang ko to say, gano'n. Tapos, basta yun sabi ako na. So kung siya nanilate siya magising, ako naman, minsan sa preparation kasi pag may time na ako yung pupunta sa kanya, so, ayun, medyo natatagalan yung pagpunta ko sa kanya kasi sa pagbibihis ko pa lang, siguro. Sa nagpapapogi. What advice can you give to the other couples? You have to, to compromise with each other. You have to talk about things na kung saan parte yung di comfortable or comfortable. Siguro yun din, as a psychology major, kailangan open ka sa emosyon sa kanya, sa partner mo. Dapat hindi siya nanguhula. Isa yun siguro yung time talaga yung pinaka-crucial sa relationship nyo. Kung hindi nyo nare-respect yung time ng isa't isa, tsaka yung boundaries, ayun, kung hindi nyo alam yung boundaries sa isa't isa, doon, parang doon pa lang gugu or babagsak na talaga yung relationship nyo. Communicate well and don't share your problems to other. Ayun talaga based on my own experience. So, before kasi, sobrang hilig ko mag-share ng problema namin sa mga kaibigan namin. Though, na-realize ko rin na hindi siya maganda kasi at the end of the day, kami lang naman yung nagkaroon ng problema. So, kami lang yung mag-aayos nun. So, naniniwala ko kasi parang mas lumalaki yung problema kapag sinabi mo pa sa iba. I-advise na maging open, tsaka more on communication. Like, kasi kung hindi kayo ganun, walang mangyayari. Laging may hindrance, laging may barrier sa inyong dalawa. Hindi naman kilala yung isa't isa. Walang parang walang sa-isa kung ba't kayo kamagal. Ayun, openness tsaka communication talaga. So, since para sa mga kami psych major, so siguro nag-open, the way na mag-open up kami sa isa't isa, parang hindi na kami nagkakaniyaan. Kumbaga ganun. Wala nang filter. Kasi sino pa bang magkakaintindihan? Sino pa bang magpapahabaan ng pasensya, diba? Kundi kaming dalawa lang meron. To survive this relationship together, yeah.